Marahil ay may mga naririnig at nakikita na tayong impormasyon mula sa telebisyon o social media tungkol sa tinatawag na Jubilee o banal na taon na gaganapin sa susunod na taon. Lalo pang kumalat ang balita tungkol dito matapos ipakilala ng Dicastery for Evangelization noong nakaraang ika-28 ng Oktubre si Luce, isang cartoon illustration na magsisilbing mascot para sa nasabing pagdiriwang. Ngunit, ano nga ba ang Jubilee? At ano nga ba ang kahalagahan ng pagdiriwang na ito sa buhay nating mga Katoliko? Hayaan ninyo kaming bigyan kayo ng maikling katekismo tungkol dito. Ang salitang Jubilee ay sinasabing nagmula sa salitang Hebreo na Jobel na tumutukoy sa ram's horn. Sinasabing ang instrumentong ito ay ginagamit ng mga Hudyo noon upang ipahayag ang pagdiriwang ng isang Jubilee. Ang Jubilee ay ipinagdiriwang matapos ang 7 sabbatical years o 49 na taon. Ayon sa aklat ng Levitico, sa Jubilee, ang kalupaan ay binibigyan ng panahon upang makapagpahinga o hindi muna tatamnan ng kahit ano. Ang mga lupang ibinenta ng isang tao upang bayaran ng kanyang utang ay ibabalik sa kanya. At ang mga taong naging alipin dahil sa kahirapan o pagkakautang ay papalayain. Sa makatuwid, ang Jubilee ay isang taon ng pagdiriwang at pagpapatawad. Ang tradisyong ito ng mga Hudyo ang basihan ng ating simbahan sa pagdiriwang nito ng mga Jubilee years. Ang Jubilee sa simbahan ay isang taon na itinalaga upang bigyan ng pagkakataon ang mga mananampalataya, partikular ang mga nasa estado ng kasalanan na makatanggap ng espesyal na grasya at awa mula sa Diyos. Ito ay ginagawa ng simbahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng indulhensya sa mga mananampalatayang magsasagawa ng pilgrimage sa mga itinalagang simbahan, pagpasok sa holy door na nasa mga simbahang ito, pangungumpisal, pananalangin para sa intensyon ng Santo Papa at paggawa ng mga mabubuting bagay sa ibang tao. Unang ipinagdiwang ang Jubilee sa buong simbahan noong 1300 sa pamamagitan ng inisyatibo ni Papa Boniface VIII. Noong una, ipinagdiwang ang Jubilee kada 100 taon. Kalaunan, ito ay pinagdiwang kada 50 taon at sa ngayon ay ipinagdiriwang kada 25 taon. May mga pagkakataong ding nagdedeklara ang Santo Papa ng isang partikular na taon bilang isang extraordinary Jubilee. Huling nagkaroon ng Jubilee noong 2016 nang ideklara ni Papa Francisco ang Extraordinary Jubilee of Mercy. Sa susunod na taon, magdiriwang muli ang ating simbahan ng Jubilee na may temang Pilgrims of Hope. Magsisimula ang pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng pagbubukas ng Holy Doors sa St. Peter's Basilica at sa iba pang major basilica sa Roma sa ika-24 ng Disyembre ngayong taon. Bukod sa mga nasabing simbahan, may mga simbahan sa iba't ibang mga diocese sa Pilipinas na magsisilbing Jubilee Churches. Kabilang na dito ang National Shrine of Our Lady of the Rosary, La Naval de Manila sa Quezon City, Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag sa Pangasinan, at ang San Lorenzo Ruiz and Companion Martyrs Parish sa Navotas City na mga simbahang nasa pangangalaga ng mga Dominikano. Hangarin ni Papa Francisco na ang Jubilee na gaganapin ay maging isang pagkakataon upang paigtingin ang pag-asa ng mga mananampalataya, lalo na ang mga naghihikahos sa buhay at mga nagdurusa. Ani niya, the coming Jubilee will thus be a holy year, marked by the hope that does not fade, our hope in God.
May it help us to recover the confident trust that we require in the church and in society, in our interpersonal relationships, in international relations, and in our task of promoting the dignity of all persons and respect for God's gift of creation. Kaya mga kapatid, naway wag nating palampasin ang pagkakataong ito upang mapalago ang ating buhay Kristiyano. Minsan lamang ang Jubilee, kaya tayo'y makiisa rito. Ang pagdiriwang ng Jubilee ay isa sa mga paraan ng ating simbahan upang tayo'y hikayatin na palakasin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pagdiriwang ng Jubilee na ito ay isa ring paalala sa atin na ang awa ng ating Panginoon ay walang hanggan. Kahit na tayo'y lugmok sa kasalanan, patuloy siyang gumagawa ng paraan upang makipagkasundo tayo sa Kanya. Kailangan lamang nating lumapit sa Kanya muli at magbagong buhay. Oo, hindi madali ang mabuhay bilang isang tapat na Kristiyano. Ngunit sa pamamagitan ng awa at grasya ng Panginoon na maaari nating matanggap sa Jubilee na ito ay posible. Ako po si Brother Dennis O.P. at ito po ang Shortcut